Good afternoon, my dear sisters and brothers. Sometimes there is a tendency among us to discard or to dispose something because it is old. Lalo na kapag lumabas na yung bagong model, magpapalit ng iba ng cellphone kahit pwede pa naman, umaandar pa naman kasi may bago. So we have the tendency to discard something that is old because we prefer something that is new. There was a part of the history of Germany during the time of Hitler when old people and sick people were killed because they were no longer considered useful. Pag matanda na, wala nang pakinabang. Pag may sakit na, wala na yung pakinabang. Hindi po. Kasi meron din tayong matututunan sa mga matatanda. Meron ding pakinabang kahit luma. Hindi natin tinatapon ng isang bagay dahil luma. Katunayan, yung imahe na nasa ating harapan, luma yan. Antigo yan. Although hiram lang namin yan, hindi yan sa katedral. Pero, mahal yan. Kung bibili nyo mga antigong imahen, mahal, kahit luma. So, may pakinabang kahit luma. May pakinabang kahit matanda na. On the other hand, there's also usefulness in something new. Hindi porke bago, hindi mahalaga. Hindi porke bago, walang karanasan. Kasi kumisan ganyan no? Kahit sa mga pare, no? Sino ang inyong bagong parish priest? Sabi, matanda na raw no? So parang ayaw ng mga tao kasi matanda na. Buti nila ko, hindi, no? At yung bang parokya naman, ayaw ng bata. Kasi sabi, naku, wala pang alam yan. Wala pa yung karanasan. Bata pa yan. We cannot discard something or someone simply because it is new. Imagine, if many years ago, the bypass operation, when a chest is being opened to operate on the heart, when it was not something practiced before, and then sinabi, ay, ayoko niyan, no, bago yan. Imagine what things could have changed or what things could not have changed if we say, ayoko niyan kasi bago yan. Now, yung dating bago, ginagawa na lang ng pangkaraniwan. To undergo bypass operation, heart operation, is no longer something that is nakakatakot kasi regular nang ginagawa. So, meron din tayong matututunan kahit bago. Meron din itong aral na maibabahagi sa atin kahit bago. Therefore, where is the secret? Choosing between old and new. In the gospel, Jesus said, no? The head of a household who brings from his storeroom both new and the old. For Jesus, there is something useful about being old. And there's also something useful about something new. So the question is, where is the secret? When do you choose something that is old and something that is new? Here comes discernment.
Discernment. It is a process by which you pray and weigh, no? Tinitimbang mo ano yung mas mainam, ano yung mas kapakipakinabang. Kung merong bago, ano ang mabuti dito? Kung merong luma, ano ang mabuti dito? I think that is one of the legacies of Saint Ignatius of Loyola. In his spiritual exercises, he was teaching about discernment. Discernment. Through the help of the Holy Spirit, to be able to decide based on available information and based on the guidance of the grace of God to make proper decision. Hindi ba kung minsan nahaharap din kayo sa mga ganong sitwasyon? You have to make a decision. You have to make a choice. Ano to? Basta-basta na lang pagpili? Bahala na. Bahala na si Batman. Ganun kung minsan hindi pinag-iisipan, hindi pinagdarasalan. Sa buhay, kinakailangan kumisan ang paghinto, ang pag-aaral, ang pagdarasal, ang pag-uusisa upang sa ganon magkaroon tayo ng kakayanang pumili ng tama. Old is good as well as new. Old can be bad as well as the new. So the question is, which do you choose? The old or the new? Neither. Wala doon. Sapagkat iba-ibang sitwasyon, kumisan ang luma ay mabuti, kumisan ang bago ay mabuti. That is why whenever we are faced with decision, ano ba ang pipiliin ko? Ito o ito? Let us always pray, Lord, give me the guidance of the Spirit that I will be able to make the right decision. That I will be able to make the right choice. Amen.